Magandang araw po muli sa bawat isa. Sumagana nawa sa atin ang biyaya ng ating dakilang Diyos at Ama. Iyan pong pagbating yan ay pagbati sa New Covenant ng mga apostol. Ginamit ko po yan para makita ninyo na iba ang pagbati at pag-bless ng mga Kristiyano sa New Covenant. Ginagamit nila ang salitang yan dahil alam nila na yan ay napakahalaga para sa kanilang buhay bilang mga Kristiyano. At alam ba ninyo na karamihan sa atin sa ating kapanahunan, ang pagbati pa rin natin ay yung pagbati ng mga Israelita sa lumang tipan. Hindi ko sinasabing mali ang bagay na yon, pero meron pong pagbati sa New Covenant at ito ay may kaugnayan sa biyaya ng Diyos. Kaya dumami po yung salitang grace sa New Testament dahil sa bagay na yan. At kung titignan ninyo ang huling kabanata at huling talata ng Aklat ng Pahayag, yan ang hinihiling ni Juan para sa Iglesia ng Diyos. Pero nais ko rin pong sabihin na yan po ay pagbati lamang sa mga tunay na tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Nangangahulugan, sila yung mga tunay na naborn again. Walang biyaya para sa hindi tunay na naborn again. Sila ay namumuhay sa ilalim ng katulad ng sinabi ng Panginoon, pinapaaraw ng Diyos at pinapaulan ng Diyos sa parehong matuwid at mga liko. Yan lamang ang tanging nararanasan nila sa Diyos. Pero sa mga tunay na Kristiyano, ay talagang kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Sa dami na ng aking naipakita sa inyo na may kaugnayan sa biyaya ng Diyos na kailangan ng mga mananampalataya sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, naway kumbinsido na kayo doon sa aking ipinakita sa inyo sa nakaraan na may 3 kapanahunan ang biyaya ng Diyos. At yan ay kaugnay din sa 3 kapanahunan ng ating kaligtasan o kaligtasan ng tao sa kasalanan. Banggitin ko po muli yung mga sinasabi ng Biblia na tenses of salvation. At ito ay hindi maikakaila ng kahit sino man. Save, being saved, will be saved. At yung justification ay pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Doon tayo naligtas gamit ang isang biyaya ng Diyos na katumbas ay habag, mercy. Kaya tayo tinanggap ng Diyos. So we were saved by grace. Pero hindi natin may kakaila na ngayon ay pinapasadahan natin ang napakaraming uri ng biyaya na tumutugma rin sa sinasabi ng Biblia, the God of all grace. 1 Peter 5:10, God has a various forms of grace. 1 Peter 4:10, at sa Romans 5:17 ay abundant provision of grace. So there was a grace for our salvation from our sins in the past, and we have all these graces for our salvation from the power of sin and help us not to sin, and we are hoping for that grace that will be given us in the appearing of our Lord Jesus Christ. 1 Peter 1:13. Alam niyo po ba kung bakit ko binabanggit ang mga yan ng paulit-ulit? Because we have been bombarded of this teaching na tayo ay naligtas na sa biyaya ng Diyos at wala tayong may dadagdag na para bagang wala na tayong gagawin. Yan po ay mali. Kaya yung mga ibang Kristiyano na umaasa na ligtas na sila, ay hindi na nila tinitingnan una sa lahat kung sila ba'y nagtaglay ng Espiritu ng Diyos para magtagumpay sa kasalanan, magagamit sa paglilingkod sa Diyos at sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At meron din namang katulad din halos noon, sobra pa nga ang kanilang pag-aakala. They always talk about grace pero ang biyaya nila ay wala yung magiging kasangkapan o kapangyarihan ng Diyos para iligtas sila sa kapangyarihan ng kasalanan. Inuugnay lang lahat doon sa habag ng Diyos, sa ginawa ni Kristo, at hindi sa pananahan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya naman, kung titingnan ninyo, pag pinag-usapan ang mga utos ng Panginoong Hesukristo, ay kung ano-ano ng pagbabaliko ang kanilang ginagawa sapagkat marami sa kanila mga saved by grace at wala na yung pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Hesukristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos sa pamumuhay sa ngayon, at ang curriculum ng Great Commission
na sinabi ng Panginoon, teaching them to obey all that I have commanded you. At yan ay nais ko lang ding iugnay sa tatlong kaloob ng Diyos sa sangkatauhan para sa kanyang kaligtasan. The three divine gifts. Kung maalala ninyo yung itinuro ko o ipinangarap ko tungkol sa bagay na yan, that there are three divine gifts for our complete salvation. Ano yung mga yan? Yan ay ang Panginoong Jesucristo na gumawa para sa lubos nating kaligtasan sa lahat ng ating kasalanan, kabayaran ng ating mga kasalanan, at magiging kabayaran pa ng mga kasalanang magagawa natin. Ang pangalawa ay ang banal na espiritu na ibinigay nga sa atin katulad ng Panginoon nung siya nagkatawang tao ay kailangan niya ang banal na espiritu. Yan ang biyaya ng Diyos para siya ay lumakad at makagawa sa lahat ng kalooban ng kanyang Ama. And then, hindi rin natin mayaalis ang halaga ng salita ng Diyos. The third divine gift is the Word of God na kailangan ay matutunan ng mga Kristiyano in the process of their discipleship towards Christ-likeness. Yun ang goal ng mga tagapagturo. So sa pagkakataong ito, bago tayo muling magbabalik sa ating mga pagtuklas sa mga biyaya ng Diyos para sa atin, nais ko munang basahin sa atin ang Hebreo 4:15 hanggang 16. Hebrews 4:15 to 16. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just as we are, yet he did not sin. Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy, and find grace to help us in our time of need. Tingnan niyo ito mga kapatid. Yung mercy para sa atin ngayon, mga Kristiyano, ang tinutukoy niya rito, nangangailangan pa rin tayo ng habag ng Diyos sapagkat nagkakasala pa tayo. Sa pagtuturo ng marami, kasama ng pinatawad ng Diyos yung kanilang mga kasalanang magagawa. Hindi po yan tama. Kasama na mababayaran ng dugo ng Panginoon, pero kailangan pa rin natin pagsisihan ang anumang kasalanan natin, aminin natin ang mga pagkakasalang ito, at naisin natin na iayos ang ating mga kasalanan. Kaya yung 7 churches, 5 doon ay nire-rebuke ng Panginoon at sinasabihan niya, repent, repent, repent. Nawa po ay nakukuha niyo ang sinasabi kong yan. At yan nga po, kapag nagkasala tayo bilang mga mananampalataya, pagkahingi ng tawad, hingi rin tayo ng biyaya ng Diyos na sana ay hindi na tayo magkasala muli sa katulad ng kasalanang yon, kundi tayo ay magtagumpay na and find grace to help us in our time of need. Pero kung aaninagin nyo yan, parehong grace yan. Yung mercy ay katulad ng ginamit sa atin ng Diyos nung pinatawad niya tayo, Ephesians 2:8 and 9. Ginagamit ko yon o ginamit ko yon para ipaalala sa inyo na ang katumbas nun ay mercy. Pero hindi nagtatapos doon. Ginamit din ang mercy ngayon dito dahil hindi pwedeng so that we may receive grace and find grace. Redundant na siya. Hindi na maganda yung magiging kalalagayan niya. At ganyan naman ang Biblia. At kahit sa mundong ito na may mga salita, na may mga ibang salita na pwedeng gamitin, yung mga tinatawag na synonym. Sa ngayon ay pupunta tayo sa iba pang uri ng biyaya ng Diyos. Nais kong tapusin sa pagkakataong ito, bagamat alam ko na marami pa ito. Kung titignan ninyo mga kapatid, sinasabi ko po yan para sana ay matutunan yung pag-aralan ang tungkol sa biyaya ng Diyos. Tatawagin ko ang ating pag-aaral sa ngayon na Other Truths About Salvation by Grace. Other Truths About Salvation by Grace. At ang number 1 natin ay sa Ephesians 3:7. Ephesians 3:7. Sinabi ni Apostol Pablo rito, I became a servant of this gospel by the gift of God's grace, given me through the working of His power. Ulitin ko, I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. So diyan ay makikita natin ang katotohanan na tanda na ang isang
mananampalataya ay naligtas sa biyaya ng Diyos, meron siyang pagiging mapaglingkod. Servanthood. I became a servant of this gospel by the gift of God's grace. Lahat ng paglilingkod natin sa New Covenant ay sa biyaya ng Diyos. Kaya yung mga ginagawa, hindi sa biyaya ng Diyos, hindi sa mga kaloob ng banal na Espiritu, ingat kayo dyan. Maraming ganyan sa mga churches na ginagawa na inaakala nila na ito ay nagiging mahalaga. Pero ito ay mga gawa, mga talento ng tao, hindi mga gawa sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos. Pero dito ay malinaw na makikita natin that those who were saved by grace have that servanthood attitude. Kung wala kang ganyan, naninais mo na maglingkod sa Diyos, there is a question regarding your genuine salvation, your born-again experience. O kaya ay sasabihin natin sa nagdi-disciple sa iyo, nagtuturo sa inyo. May problema kayong malaki kung hindi nila kayo sinasabihan na mahalaga ang paglilingkod sa Diyos sang-ayon sa mga nais ng Diyos. Sinabi ko yan sapagkat makita naman natin ang mga churches, anong mga ministry nandoon sila. Mga dancing, katulad ng mga sayaw sa Itbulaga, yan ang mga gustong-gusto ng tao. Pero yan ay mga pamamaraan na ng mga tagapagturo para itali itong mga ito sa bagay na nagugustuhan nila at isang palatandaan na hindi talaga nakaranas ng salvation by grace ang isang tao ay inaayawan niya yung mga bagay na dapat niyang gawin sang-ayon sa biyaya ng Diyos. Hindi niya kasi kayang gawin yon. Wala siyang appetite doon. At nais ko rin makita natin na ang iglesia talaga ay isang lugar na kailangang matuto sa salita ng Diyos ang mga mananampalataya. It is an institution for learning ang church. Kaya nga yung mga naunang na-convert sa Acts chapter 2 ay sinasabi, they devoted themselves to the apostles' teaching na sa tingin ko ay umaabot yan ng 3 taon na pag-aaral ng mga Hudyo para sila ay mga tuto sa mga itinuro ng Panginoon sa mga apostol. At minsan ko pang sabihin na yaon din ang diwa ng aking mga itinuturo sa aking mga tinuturuan. Apostles' doctrine. Hindi Calvinist, hindi Arminian, hindi Linguris, hindi Sorianos, o kung ano-ano pang mga relihiyon. Sinasabi ko po yan para makita nyo na iba ang Apostles' doctrine. Hindi natin kailangan ang Reformation. Ang kailangan natin ay restoration of the teachings of the Apostles. Sa mga tagapagturo dyan, yan ang balikan ninyo. Tingnan nyo ang Biblia. Huwag kayong tamad sapagkat kung ikaw ay tamad mag-aral ng Biblia, wala kang karapatang magturo. Punta tayo sa ating number 2 sa 1 Corinthians 15:10. Sa 1 Corinthians 15:10. But by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but by the grace of God that was with me. Or, but the grace of God that was with me. O, tingnan niyo ito mga kapatid ha. Ito si Apostol Pablo na talagang naranasan niya ang tunay na saved by grace. At anong sinasabi niya? Pansinin niyo yung sinabi niya na ganito. And His grace to me was not without effect. Ano ang effect ng grace ng biyaya ng Panginoon? I work harder than all of them. I work harder than all of them. Yung mga naligtas sa biyaya ng Diyos na wag na kayong gumawa, tinapos na lahat ni Kristo, sana po ay magduda na kayo. Dahil kung ikaw ay naligtas sa biyaya ng Diyos katulad nung Ephesians 3:7, you will become a servant of the gospel, and then here ay makikita nyo that you will become a hard worker in the kingdom of God. You will save by grace, but now you have the grace of God in you, and you know that it is taking effect when you work hard. You want to serve the one who gave you this gift. Kaya dun sa mga nagsasabing tapos na lahat, tinapos na ni Kristo, nako, sa demonyo yan, kay Satanas yan.
Mag-isip-isip kayo sapagkat ang tunay na nakaranas sa kaligtasan hindi nagtapos doon sa ginawa ni Kristo. You have a participation for your sanctification. Kaya yung iba, lalo na itong mga erroneous grace na ito, grabe, nandyan na lang sila sa kanilang mga grupo na nagbabayad ng kanilang ikapu. Diyan pa lang ay makikita mo na halo-halo ang kanilang turo, saved by grace, then by that, tithes according to the law. Diyan pa lang patutunayan ko sa inyo, wala na kayo kay Kristo, wala na kayo sa biyaya ng Diyos. Galatia 5:4. Iyan ay kung pamantayan nyo ang salita ng Diyos. Maraming Kristiyano hindi talaga pamantayan ng salita ng Diyos. Kaya nga lagi kong sinasabi na nung pumasok ang kasalanan, devastated ang karunungan ng tao. Yung ibinigay ng Diyos sa kanya, nung siya'y lalangin doon sa Garden ng Eden, pinangalanan ni Adan ang lahat ng hayop, wala na talaga yon. Kaya kailangan natin ang Biblia para tuklasin ang mga bagay sa Diyos at sa kaharian ng Diyos at ito ay guide natin. At kung wala ka niyan, tuwang-tuwa sa iyo si Satanas dahil ang pamantayan mo ay ang pamantayan na natutunan mo sa sanlibutan ito. Tuwang-tuwa sa iyo si Satanas kasi kontrolado niya ang buong mundong ito. Marami siyang pinipihit maging sa mga salita. Katulad ng grace na yan na inexplain ko sa nakaraan na hindi yan unmerited favor. Iba ang meaning niyan sa Biblia. Iba ang meaning niyan sa Biblia. Kaya sa mga nakaranas ng tunay na kapanganakang muli, sa mga tunay na saved by grace, ang tanong ko sa inyo, ano ang ginagawa ninyong pinagpupursigihan? Kung kayo naghihintay na lang ng pagdating ng Panginoon, nakatingala sa langit, baka malagpasan na kayo. Mga kapatid, punta tayo sa number 3. 1 Corinthians 1:12. 1 Corinthians 1:12. Now this is our boast. Our conscience testify that we have conducted ourselves in the world, and especially in our relationship with you, with integrity and godly sincerity. We have done so, relying not on worldly wisdom, but on the grace of God. Mapapansin nyo na lahat ng ginagawa ni Pablo ay kine-credit niya sa biyaya ng Diyos. Hindi lang ang credit niya sa biyaya ng Diyos ay yung kanyang kaligtasan. Hindi lang. Lahat ng ginagawa ni Pablo, tandaan ninyo, Ephesians 3:7, 1 Corinthians 15:10, ngayon ay 2 Corinthians 1:12, na iba-iba ang nakikita ni Pablo na ginagawa ng biyaya sa kanya. Dito ay makikita natin na because of that God's grace, it resulted in integrity and godly sincerity. Integrity and godly sincerity. Iyan naman ang resulta kay Pablo rito. Gusto ko lang banggitin ito. Do you have an integrity? Integrity is you walk your talk. Integrity is you walk your talk. Hindi ka nagsisinungaling. And everything in sincerity, but not a blind sincerity. Maraming sincere sa mga Kristiyano, pero parang bulag eh. Hindi pwede yun. Kailangan yung sinseridad mo, kaugnay din sa kaunawaan sa salita ng Diyos. Otherwise, ay maging false sincerity. Void sincerity. Mga kapatid, ninanamnam ba ninyo itong mga sinasabi ko sa inyo? Pinapaniwalaan nyo ba ang sinasabi ng Biblia? O meron na kayong sariling naikintal na itinuro sa inyo na hindi na pwedeng baguhin kahit nababasa ito sa Biblia? Tuloy-tuloy pa rin tayo doon sa ating natutunan dahil yun ay mga madali. Tignan nyo naman ang sinasabi ni Pablo na ginawa sa kanya ng biyaya ng Diyos. He became a servant. He worked harder than anybody else. Walked in integrity and sincerity. At punta pa tayo sa mga ilan. Sa number 4 natin ay ito namang sinabi niya. Bago ko basahin, nais ko lang kayong paalalahanan na hindi lang si Pablo ang nagsasalita tungkol sa biyaya ng Diyos. Si Pedro, pag binasa niyo ang kanyang sulat,
sa First Peter, ang daming tinukoy ni Pedro tungkol sa biyaya ng Diyos. Diyan nga galing yung various forms of grace. God of all grace. At kalaunan ay ganyan din si John the Beloved. Siya nga yung nagsasabi na sa pamamagitan ni Kristo ay pumasok na ang biyaya ng Diyos sa atin. Nabanggit ko lang po yon sapagkat meron na namang akong na-encounter na bagong grupo na kailangan dun daw tayo kay Pablo sapagkat siya ang apostle to the Gentile. Meron kasing gustong makipagdebate nitong linggong ito doon sa post ng iba na pinuna yung comment ko tungkol sa kaligtasan. Kaligtasan ng mga hentil sa Old Testament na sinasabi niya wala daw naliligtas kasi wala daw programa si Lord doon. So, bumanggit ako sa kanya ng mga ilang hentil sa Old Testament na ipinapakita ko sa kanya na sila ay mga tinanggap ng Diyos. Pero sa sobrang galing manlinlang ng taong ito, naku, kung ano-anong ginagawa sa Biblia, pinipilipit talaga. Sabi ko, useless na kausap ito dahil hindi takot magsinungaling. Ayoko makipag-usap sa ganon. Yung ang hanap lang ay manalo sa argumento at hindi matuklasan ang katotohanan. Dapat po, ganun tayo. Pinupuna yung iba na hindi nagkukot ng talata. Ako naman, pinapaulanan ko ng talata pero pinipilipit niya. Sabi ko, walang kwentang kausap to. Now, ito yung sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 12:7 to 10. 2 Corinthians 12:7 to 10. Basahin ko po. Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in the flesh, a message of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest in me. That is why, for Christ's sake, I delight in weakness, in insults, in hardship, in persecution, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Naku po, pansinin niyo itong sinasabi ni Pablo na ito. Pero ito ay sinabi niya pagkatapos siyang tanggihan ng Diyos na pagalingin. At sinabi sa kanya ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Ano ibig sabihin ng Panginoon dito? Sabi niya, Paul, hindi kailangan gumaling ka. May problema ka kapag ka gumaling ka. Dahil ikaw na tao, ang dami mong pwedeng ipagmalaki. Pinahintulutan ko itong kaganapang ito sa buhay mo para hindi ka makapagmalaki. Nung maunawaan ito ni Pablo, ito yung sinabi niya eh. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power that is the grace of God, may rest on me. That is why for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardship, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I'm strong. So ano ang nagagawa ng biyaya ng Diyos? Ayan, sinasabi ni Pablo, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I'm strong. Mga kapatid, maikiklaim lang ito ng isang tao kapag naunawaan niya ang buhay ng New Covenant. Ano po ang punto ko diyan? Ang maraming Kristiyano, ayaw nila nito kasi ang kanilang nalalamang katuruan ay yung mga pangako ng Diyos sa Israel na lahat ay para sa kanilang physical protection, strength, every blessing para sa kanilang physical. Pero in the New Covenant, mga kapatid, with the grace of God, we can delight, rejoice in many forms of adversities. I delight in weaknesses, in insults, in hardship, in persecution, in difficulties. Alam ni Pablo, bahagi ito ng buhay ng mga tagasunod talaga na totoo ni Kristo. Tingnan nyo bakit maraming Kristiyano ayaw nito. They seems like defeated Christian kapag nakakaranas sila ng ganyan. Nakukuha ba ninyo ang punto na ipinapakita ko sa inyo? Na iba ang buhay ng New Covenant under the dispensation of the Holy Spirit, under grace. Kaya kung hindi ka nagtataglay ng Espiritu ng Diyos,
Aba, reklamador ka sa mga ganyan. Hindi mo yan matanggap. Pero kay Pablo, makita natin, he can accept, he can delight in many forms of adversities. Ngayon, mga Kristiyano, pag nakaramdam ng karamdaman, agad gusto nila pagalingin sila ni Lord eh. Talagang gusto nilang imanipula ang Diyos sa mga pangako ng Panginoon na kagalingan sa physical. Hindi ba mayroong ganyan? Pero kung titingnan nyo rito, si Pablo hindi pinagaling ng Diyos kasi may layunin ng Diyos na sa pamamagitan nitong problemang ito sa kanyang physical, maiingatan si Pablo. Kaya kayong mga Kristiyano, kung meron kayong karamdaman, mag-evaluate kayo. Lord, bakit mo pinahintulutan sa akin ito? Ito na ba yung sinasabi ni Pablo sa Romans 8:28 na in everything God works for the good of those who love Him? Na nangangahulugan mga adversities na dumarating sa atin ay kinakasangkapan ng Diyos sa atin para hubugin tayo sa wangis ni Kristo. Yun ang layunin ng mga ito. At alam nyo ba na hindi lang yan ang karamdaman ni Pablo. Sa Galacia 4:13 hanggang 15, hindi ko na babasahin. Pero yan ay pansinin ninyo, basahin ninyo at makikita nyo na maging si Pablo ay mahina ang kanyang mga mata. O yan ha, pansinin nyo yan, mga yan, sapagkat yan ay mahalaga para maunawaan ninyo na yung mga himahimala na yan, unti-unti nag-subside talaga yan. Ang mas mahalaga na himala sa Diyos ay yung tayo ay unti-unting lumaya sa mga pagkakasala. At yan ay mangyayari dahil sa biyaya ng Diyos. Pero yung mga karamdaman, protection minsan yan ng Diyos para hindi tayo makapagmalaki. Alam natin na ang isang tao, pag yan ay maalwan, pag yan ay maayos ang physical, hindi talaga seryoso yan sa paghahanap sa Diyos. Pero tingnan nyo, kailan naghahanap ang tao sa Diyos ng seryoso? Pagka siya ay nagkaroon ng problema, pagka siya ay nagkaroon ng karamdaman, nako, gustong-gusto ni Lord yung nakikipagniig tayo sa Kanya. Isa pa, dalawa sa kasama ni Pablo ang may karamdaman na hindi pinagaling ng Diyos sa pamamagitan niya. Hanapin niyo yung mga taong yan. Si Trophimus at saka si Epaphroditus. At maalala nyo, na kaya sinabihan ni Pablo si Timoteo, uminom ka ng kaunting alak, nakakabuti ito sa iyong sikmura. Ayun, ginamit yun ng marami para lisensya sa pag-iinom. Mga kapatid, nandun na rin lang tayo. Abay, sabihin ko na ito. Pagka sinabi ng alak, hindi ito nangangahulugan na katulad ng alak natin. Sa mga kapanahonang yan, kahit doon sa Old Testament, ang alak, merong alak na gamot, katulad dito kay Timoteo, may alak na masarap, katulad ng alak na ginawa ng Panginoon. Kung hindi ako nagkakamali, doon sa Parable of the Good Samaritan, yung alak ay ibinubuhos din yan sa sugat. Pero yung matapang na alak, yung nakakalangong alak, yun ang ipinagbabawal ng Biblia. Huwag niyong tutunggain ang matapang na alak kahit ito ay pulang-pula at mukhang masarap. Sana po ay makuha natin ang maliit na katotohanan yan. Ngayon, isa pa, kung may natitisod sa iyong pag-iinom, sabi ni Pablo, huwag mong gawin yan. Palala ko yung isang Kristiyano, minsan gabi nag-message sa akin. Ang sama ng sinabi sa akin dahil may problema sila sa kanilang church na ginamit yung mga katuruan na dahilan kaya umalis yung mga ilan sa kanila. Nagtataka ako sa taong yon sapagkat yun naman ay napakabait. Kalaunan nabalitaan ko na ito pala ay nakikita na pagkatapos maghanap buhay, pupunta yata sa tindahan, bitbit ang maraming bote ng alak. Sabi ko, nakainom siguro tong taong ito. Alam ko, hindi niya ito kayang gawin dahil matagal ko rin siyang nakasama at wala namang kaming problemang dalawa. Kaya hinihintay ko na sabihan ulit ako at sasabihin ko, lasing ka ba? Pero alam niyo ba ang katotohanan? Ito yung mga ginagamit ng mga taong ito na lisensya na pwedeng uminom ng alak. Ang tanong ko ay anong klaseng alak? Yung ganyan, nababago ang iyong pag-uugali pag nakainom ka?
nagiging matapang ka pagkatapos ay kung ano-anong lumalabas sa bibig mo. Mga kapatid, sabi ni Pablo, ang pakanasain ay mapuspos ng banal na espiritu. Ikaw, puspos ka ng espiritu ng demonyo dahil sa alak. Ayan tuloy sa mali-maling interpretasyon sa Biblia at hindi nag-aaral ng tama. Okay, punta tayo dito sa number 5. Sa 2 Peter 3:18. 2 Peter 3:18. But grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. But grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Dito mga kapatid, ay makikita natin there is growth in the grace. Pwede tayo lumago sa biyaya ng Diyos. Pero, pansinin nyo pag gusto mong lumago sa biyaya ng Diyos, lumago ka rin dapat sa kaalaman. Yan ay magkakambal. Grow in the grace, meaning grow in the grace of God, also grow in the knowledge and understanding. Kaya doon sa hindi nag-aaral, they cannot grow in the grace. Ito pang isang talata sa sinabi ni Pedro. Sa 2 Peter 3:1 and 2. Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of our Lord Jesus Christ. Ayan sinabi ni Pedro, lumago kayo sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala, kaalaman sa Panginoon at sa Diyos. Sabi pa niya sa verse 3, His divine power has given us everything we need for a godly life. Natutuwa ba kayo dyan? Pero ituloy ko. Through our knowledge of Him. Through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Tignan po ninyo. Kaya doon sa mga laging nagsasalita ng grace, grace, grace na kulang sa kaalamang tama sa Biblia, at ang ginagawa lang nila ay tinutuklas nila yung mga tungkol sa biyaya ng Diyos na para sa kanilang personal na pakinabang, nanganganib kayo. Ang tunay na biyaya ng Diyos ay nalalakipan ng tamang kaunawan sa banal na kasulatan. Pero ang punto natin diyan ay those who were saved by grace can continue to grow in God's grace. Those who were saved by grace can continue to grow in the grace of God. At kung maalala niyo pa ang tungkol sa Panginoon sa Lucas 2:40, Lucas 2:40, basahin ko ulit at makita niyo yung kaugnayan ng dalawang yan. And the child, Jesus Christ, grew and became strong. He was filled with wisdom and the grace of God was upon him. He was filled with wisdom and the grace of God was upon him. Tandaan niyo, pagka sinabing grew in wisdom, ang proseso ng pagkakaroon ng karunungan ay knowledge, understanding, then wisdom. Knowledge, understanding, then wisdom. Iyan ang proseso. Hindi ka pwedeng tumalon sa wisdom na wala kang knowledge, understanding. Iyon ang katotohanan na nangyari sa Panginoon. Pero ang punto ko ay yung katotohanan na pwede tayong lumago sa biyaya ng Diyos pero huwag ihiwalay ang biyaya ng Diyos sa kaalaman, sa kaunawaan. Siguro kaya ito ipinapasabi sa akin ay dahil maraming Kristiyano ang lagu-lagu kunwari sa biyaya ng Diyos, walang paglago sa kaalaman, tuloy nadadaya sila ng kaaway. Ito pa ang isang bagay tungkol sa biyaya ng Diyos. Itong nasa John 1:14. John 1:14. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Palagay ko inulit ito sa verse 16. Pero ang punto ko dyan, na sa pamamagitan ng Panginoon, dumating siya, He was filled with grace and truth. Sabihin nga po natin yan, grace and truth. So dalawa yung bagay na nasa Panginoon na may kaugnay doon sa paglago sa biyaya ng Diyos at sa kaalaman. Yan ang dala ng Panginoon sa atin. Grace ay naglalarawan ito ng katulad halimbawa ng ating kamay. Ang grace, ang biyaya ng Diyos ay itong malambot na bahagi. Yung truth ay yung buto. Kailangan meron yun. Kung puro grace, malambot.
Pero kailangan ay may buto. Kaya kung titignan nyo ang Panginoon, talagang ikukurek ka niya. Sasabihin niya sa iyo ang totoo. Hindi puro biyaya, hindi puro malambot. Yun ang tunay na biyaya ng Diyos. May kalakip na katotohanan. May kalakip na katotohanan. Punta tayo dito sa ating pampito sa Acts 20:32. Acts 20:32. Now I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among those who are sanctified. Ang binasa natin ito ay tungkol kay Apostol Pablo. Nung siya ay magpaalam sa iglesia ng Ephesus, dumating na yung punto na kailangan niyang iwanan ito nung siya ay makapaglagay ng mga leader doon. Makikita natin kung saan niya ipinagkatiwala ang mga mananampalataya. Now I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among those who are sanctified. Sa biyaya ng Diyos. Maganda ito para sa mga manggagawa na katulad ko, na kung ang iglesia ng Panginoon ay tinuruan natin ng tama, there is the word of grace in them. At kaya nating ipagkatiwala sa Diyos ang mga mananampalatayang ito. Sabi ko nga po, hindi tayo Diyos na kaya natin silang bantayan. But if we have done our part, na talagang ginawa natin dito sa ating halimbawa katulad ng ginawa ni Pablo sa pioneering church na ito, ginawa niya ang kanyang tamang gawin. At dumating nga sa punto na sinabihan niya ang iglesyang ito, tapos na ako sa pananagutan sa inyo. Naturuan ko na kayo ng 3 taon. Hindi ako nangiming sabihin sa inyo ang lahat ng kailangan niyong marinig. Kaya ngayon ay pagkakatiwala ko kayo sa biyaya ng Diyos. Kampante si Pablo at alam niya na wala siyang pananagutan na tapos na ang kanyang trabaho nang iwanan ang iglesia ng Ephesus. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang Diyos ang mangangalaga sa kanyang iglesia na totoo. Ang Diyos ang mangangalaga sa kanyang iglesia na totoo. At alam mo na ang iglesyang yan ay iglesyang totoo ng Diyos kapag ka natuturuan sila ng tama. Because that is also the grace of God. Mga kapatid, ang iglesia ba na kinabibilangan mo ay tinutugunan lang ang kagustuhan ng iyong emosyon, pinapangakuan ka ng mga bagay sa mundong ito? That is not the true church of God. The true church of God focuses you on Christ, commits you to the word of His grace. You have the Spirit of God, the Spirit of grace, who will continue to work in you. Malamang ay magtatapos ako rito sa mga palatandaan ng mga naligtas sa biyaya ng Diyos sa pagkakataong ito, pero hindi pa tayo tapos. At meron pa akong mga ibibigay sa inyo, may kaugnayan pa rin sa biyaya ng Diyos sa ibang pamamaraan naman. Pero sana po mga kapatid ay magsikap kayong mag-aral. Kung nakikita ninyo na mukhang kayo ay nadaya, mali ang tinuturo sa iglesia ninyo, sa biyaya ng ating dakilang Ama, marami-rami na rin po akong naturuan sa mga ganito, ay maaari ko kayong patulungan sa kanila. Nawa ang biyaya ng ating dakilang Ama at Diyos ay patuloy na sumagana sa ating lahat. Minsan pa, magandang araw sa bawat isa. Sumagana sa inyo ang biyaya ng ating dakilang Ama. God bless.